At dahil nga ho nauna tayo sa mga karne, nung pistahan, dini muna tayo sa ginataang langka. Ari nga ho ay bigay pa daw ho nung isang araw pa, ay ngayon lang naisipang lutuin. Siya tinunok na nga ho pala ang bahalang magbalat at manggayat. Sobrang namiss din namin yung ginataang langka tapos lalagyan ng dilis. Ang masarap na kapartner ng ginataang langkang ari ay sinaing na tulingan o kaya kahit na anong sinaing na isda. Tiyak na mapaparami ng kain talaga kahit ayaw mo na pihong kukuha at kukuha ka pa din. Pag tapos nga ho mabalitan ay bay di ginaya naman ng papagayaan para mabilis maluto at lumambot. Kapag nga ho magagayat o kaya magbabalat ho ng karning langka ay kailangan ho yung kutsilyo na gagamitin ay lalagyan nyo muna ng mantika para hindi masyadong didikit yung dakta. Ganir nga ho pala karami nung magayat. Pagkagayat nga ho pala, abay di papakuluan na natin aring langka para mabilis nga palang lumambot. Ganyan nga ho pala yung style ng pagluluto namin. Pero yung iba ho, dinediretson na nila yung pagluluto na kung saan ilalagay na nila yung gata tsaka titimplahan hanggang sa maluto. Nakapagkain na rin nga pala si Albert na mga niyog na kung saan pinapapak pa nga pa. Wala pang konti kinakain pa. Sa bagay, kasarap nga din naman, medyo matamis-tamis. Dini ho ay ipinarito ko muna aring ating dilis para hindi naman ho makahat kapag ating kinain. Ang dilis nga ho palang aray kasamahan parang binigay ni Janine sa atin ay talaga namang tumagal ng sambuwan ng ating tuyo. Maraming salamat ulit Janine and family. Sabi ko parang kulang pa yung nilagay nating dilis kaya sabi ko dagdagan at ilahat na sayang din naman kasarap din naman na rin ipanlawak sa gulay. Noong sa tingin natin ay ayos na, bay di hinangon na natin at baka masunog ay papait pa ang ating lulutuing ginataang langka. Sa pinagprituhan nga ho pala ng dilis, doon na rin tayo magigisa ng ating mga samya. Tulad ng luyang dilaw, bawang, sibuyas na talaga namang magpapalasa ng ating gulay. Haluin lang natin para magsama-sama yung kanyang lasa at kumulay na rin yung luyang dilaw na inilagay natin. At kapag ayos na yung mga samya natin, ilalagay na natin yung pinakuluan nating langka. Tapos saka natin i-mekos-mekos. Ang bango ng dilaw. At dahil malambot na naman yung ating pinakuluang langka, ilalagay na rin natin yung pangalawang gata. Tsaka ho natin tatakloban, antayin lang natin kumulo. Pagkakuluho ay ilalagay na natin yung sinangag nating dilis kanina. Tsaka natin hahalu-haluin. Pag kaiga ng pangalawang gata, ilalagay na natin yung kakang gata. Ito yung unang gata na nakuha natin sa niyo. Antayin lang natin kumulo at maiga ng kaunti. Yan, ayos na ayos na. Nilagyan lang natin ng mga pampalasang sangkap. Yan, katulad ng pang magic na to. Patis. At tsaka aring pamintang durog. Antayan lang natin kumulo at may ganang konti, yes na. At dahil nga luto na, inilipat na natin sa kabilang tungko yung ating niluto. Ginataang langka na may dilis. At dini nga ho ay nagsalang na rin tayo ng kanin at baka mabitin nga pala tayo sa kanin. Dahil sa sobrang init ng hulab, din sa pinakatungkong ari, abay di agad nakulo na kagad ang kanin natin. Tsaka natin hahaluin at syempre babantayan mo yung ating niluluto. Wat-wat kahoy para hindi na masunog yung ating kanin. At dahil nga ho luto na ang ating kanin at tsaka ulam, bay tara ho, kakain na. Meron nga rin ho pala tayo din ng chili flakes. Sabay, huwag kakadamihan at baka di na makain ang iyong pagkain sa sobrang anghang. Sabay, tara o, kakain na. Hindi ka nagpapaso. Sarap po namin kain. Gulay na lang. Tay, paano hanggang dito na lamang. Bye-bye.